di ba yung desisyon ng Korte Suprema sa pamamagitan ng pagpapile ng isang teacher? Di ba ang pagkakaunawa nyo, invalid yung quorum na nangyari sa Senado? O di ba? Pinagkalat nyo, ayan ultimo si Roque, pinagkalat na invalid daw yung quorum na nangyari. Akala ko matatalino, mga kababayan. Tapos may nag-chat sa akin, sabi sa akin, totoo ba to? Nung inunawa ko, mga kababayan, yung sinasabi, putik na yan, sabi ko, hindi yung quorum, kundi yung nag-apila. Wala siya na kredibilidad para siya mag-apila niyan. Putik na yung mga kababayan, hindi nila maintindihan. Oh, eto, simple lang sa mga DDS. Pakinggan nyo to kung gaano kayo katanga. Pinagkalat nyo to Putang ina nyo Niloloko nyo yung kapwa nyo Pilipino, mga hayop kayo 'Di ba? Kapwa nyo Pilipino, kundi kayo kung totoong kayo'y makabayan, hindi nyo ginagawa na lokohin ang taong bayan sa pamamagitan ng mga fake news nyo, mga putang ina nyo. Oh, to. Nababasang Makinig kayo. Makinig kayong maigi, mga putang ina nyo, mga bobo kayo, mga kababayan, makinig kayo. Eto ho yung mga pinagkakalat nila. Sabi ni attorney. fake news. At ang dami kong nababasang fake news. At may mga panyero and panyera din tayo na tinetwist yata ang naging desisyon na ito ng Korte Suprema. Ay, attorney, si Rocky yon. At yung iba pang abogado, ginagamit nilang propaganda yan. O, kita nyo? O talagang mga bobo yung mga ngayon at hindi nila nauunawaan. Di ba? Para maliwanagan lamang po kayo, no? Apo. Wala pong sinabi ang Korte Suprema na illegal or invalid yung quorum ng Gatchalian Block. Yan. Ang tangi lamang pong sinabi ng Korte Suprema ay dinidismiss nila ang petisyon ng gurong ito ni Tayam, if I'm not mistaken, dahil siya ay walang locus standi. Ibig kong sabihin nito, wala siyang karapatang magsampa nung petisyon na iyon dahil hindi niya naipakita na siya ay nagtamo or magtatamo ng direct injury because of the actions of the Senate. And going back to your question, no, ang may legal standing po actually at karapatan na questionin ito, for example, ay si Senator Cayetano. Dahil kung sa palagay niya ay na-transgress or na-violate ang kanyang karapatan as the Senate,